Ako si Aurelia Cruz. 27 taong gulang ako. Sa gabi ng aking kasal, ang sarili kong kapatid na babae ang tumayo at inakusahan na ang aking mapapangasawa ay may relasyon sa kanya. Ipinakita niya ang mga larawan, mensahe, at tinawag siyang playboy. Naniniwala ang buong pamilya ko sa kanya at tinawagan pa nila ang pulis. Natigil ang kasal. Pero wala akong sinabi hanggang sa humarap ako sa mga bisita. Nagpatugtog ng video at nagbago ang lahat. Bago ko ibunyag ang totoong nangyari, mag-like muna kayo sa video, isubscribe ang channel, at i-comment ang lungsod o probinsya nyo. Ngayon, simulan natin. Maganda ang itsura ng bulwagan ng kasal na may malambing na golden lights na pumupuno sa kwarto, magagandang ayos na bulaklak sa bawat mesa at banayad na musika sa background. Eksakto kung paano ko ito naisip. Nakatayo ako roon sa aking wedding dress, mahigpit na hawak ang bouquet habang ngumingiti, nag-uusap, at tumatawa ang mga tao sa paligid ko. Mukhang masaya at proud ang pamilya ko. At sa isang sandali, pinayagan ko ang sarili na maramdaman ito. Ito na, ang araw na hinihintay ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanan ko. Nakatayo siya roon. Ang aking mapapangasawa, kalmado, confident. Eksakto ang lalaking pinili ko. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking minahal ko. Kung may magtatanong sa akin noon kung bakit ko siya pinili, ngingiti ako dahil simple ang kwento namin. Hindi kami nagkita sa dramatikong paraan. Nagsimula ito ng tahimik sa isang normal na araw, sa normal na usapan at nanatili ng ganoon. Hindi siya yung tipong lalaking nagpapakita ng sobra. Hindi siya nagpapakita o masyadong nagsasalita. Pero kapag nagsalita siya, totoo ang bawat salita at iyon ang nagustuhan ko. Nakikinig siya, nauunawaan ako, iginagalang ako. Sa mundong puno ng pagpapanggap, siya ay totoo. Naalala ko pa ang araw nang mag-propose siya. Walang malaking tao, walang malakas na selebrasyon. Kaming dalawa lang sa isang tahimik na gabi. Tiningnan niya ako ng medyo nerbiyos at sinabi, "Hindi ko ipinapangako ang perpektong buhay. Pero ipinapangako ko na hindi ako magsisinungaling sa iyo." Yun lang. Walang mga fancy na salita. Pero naniwala ako sa kanya dahil sa sandaling iyon, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata at sinabi ko, "Oo." Pagkatapos noon, mabilis ang lahat. Nagkita ang mga pamilya, ginawa ang mga plano, naayos ang petsa, at bago ko alam, nakatayo na ako rito. Tungkol nang maging asawa niya, tiningnan ko siya ulit. At mahinahong pinisil niya ang kamay ko. Isang maliit na ngiti. Isang tahimik na pangako. Lahat ay tamang-tama. Nagsimula ang seremonya nang maayos na ang mga bisita at humina ang musika. Nagsimulang magsalita ang pari tungkol sa pag-ibig, tiwala, at pangako. Tahimik akong nakinig, sinusubukang hawakan ang sandali. Ito na, naisip ko. Pagkatapos nito, opisyal na kaming mag-asawa. Bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Bagong buhay, bagong simula. Tiningnan ko ang pamilya ko. Nakangiti ang nanay ko. Mukhang proud ang tatay ko. At pagkatapos ay napunta ang mga mata ko sa kapatid ko. Nakastand siya sa malayo. Nanonood. Mahirap basahin ang ekspresyon niya. Hindi nakangiti, hindi galit. Nanonood lang. Sa isang segundo, may kakaiba tungkol dito. Pero binaliwala ko, baka overthinking lang ako. Malaking araw ito. Iba-iba ang reaksyon ng lahat. Tumingin ako palayo at nakatutok muli sa seremonya habang patuloy na nagsasalita ang pari. At ngayon ay dumating na kami sa huling vows. Lumaktaw ang tibok ng puso ko. Ito na, ilang sandali pa, ilang salita pa, at magbabago ang lahat. Mahigpit kong hinawakan ang bouquet at huminga ng dahan-dahan. Pagkatapos ay biglang may boses na pumutol sa bulwagan. "Itigil ang kasal na ito!" Nawala ang musika. Tumigil ang pari at lahat ay lumingon. Bumagsak ang puso ko. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko na kung sino. Dahan-dahan akong lumingon. Papalapit na ang kapatid ko. Hakbang-hakbang.
Lahat ng mata sa kanya habang naging tahimik ang buong lugar. Tumigil siya sa gitna, tumingin sa paligid, pagkatapos ay diretso sa akin. At sinabi ang isang bagay na nagulat sa lahat. Ang mapapangasawa ng kapatid ko. Sabi niya, huminto sandali. Ay may relasyon sa akin? Naging tahimik ang bulwagan. Kompletong katahimikan. Sa isang sandali, walang gumalaw. Walang nagsalita. Parang tumigil ang oras. Pagkatapos, biglang pumutok ang mga bulong sa buong hall. Ano ang sinabi niya? Imposible iyon. Biro ba ito? Mabilis ang tibok ng puso ko, pero kalmado ang mukha ko. Agad na lumapit ang mapapangasawa ko. Hindi totoo iyan, sabi niya ng matatag. Nagsisinungaling siya, pero hindi nag-atubili ang kapatid ko. Siyempre naman tatanggi ka, sagot niya. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas niya ang kanyang telepono. Alam kong gagawin mo iyan. Naging tense ang kwarto. Ipaliwanag mo ito, sabi niya. Inikot niya ang screen patungo sa mga bisita. Lumapit ang mga tao, sinusubukang makita. Hindi ako gumalaw. Mga larawan iyon, bulong ng isang tao, at mga mensahe, sabi ng isa pa. Puno ng gasp ang kwarto. Diyos ko, mukhang totoo ito. Tinakpan ng nanay ko ang bibig niya. Lumapit ang tatay ko. Seryoso ang mukha. Ano ito? Tanong niya. Hindi inalis ng kapatid ko ang tingin. Nakikita niya ako sa likod ng likod niya. Sabi niya. Sinabi niya sa akin na hindi niya mahal siya. Bawat salita ay umalingaw-ngaw sa hall. Siya ay isang playboy. Patuloy niya. Ginamit niya ako. At ngayon ay nagpapanggap na loyal. Tumaas ang boses ng mapapangasawa ko. Sinungaling iyan, sabi niya. Hindi ko iyon sinabi, pero nagbago na ang kwarto. Hindi na nakikinig ang mga tao. Naghuhukom sila. Nanonood. Nagdedesisyon. Tumingin ang pamilya ko sa kanya. Paano mo nagawa ito? Sinira mo ang lahat. Nagsimulang mag-init ang galit. Lumakas ang mga boses. Niloko mo kami. Sinungaling ang kasal na ito. Sumigaw ang isang tao. Tawagan ng pulis. At ganun na lang. Nagsimulang maghiwalay ang lahat. Nawala ng tuluyan ang musika. Umurong ang pari. Tumayo ang mga bisita mula sa upuan. Ang perpektong kasal ay nagiging kaguluhan. Lumapit ng mas malapit ang kapatid ko sa kanya. Akala mo ba makakaila ka sa lahat? Sabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, mukhang frustrated ang mapapangasawa ko. Wala akong ginawa, ulit niya. Gawa-gawa niya lang ito. Pero nalulunod ang boses niya dahil walang gustong makinig sa katotohanan. Gusto nila ng drama. Gusto nila ng sisihin. At siya, ang pinakamadaling target. Itinaas muli ng kapatid ko ang boses. Niloko niya ako at ngayon ay lolokohin din niya siya. Gasp, shock, disappointment. Lahat halo-halo. Tumingin sa akin ang nanay ko. Puno ng pagkalito ang mga mata. Sakit. Totoo ba ito? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako roon, nanonood sa lahat ng nangyayari. Sumunod ang boses ng tatay ko. Hindi ito maaaring magpatuloy ang kasal na ito, sabi niya ng matatag. Sumang-ayon ang ibang boses. Oo, itigil ito. Hindi ito katanggap-tanggap. May nagsalita malapit sa entrance. Papunta na ang pulis. Lalong naging mabigat ang tensyon. Mukhang hindi komportable ang panig ng groom. Galit ang pamilya ko. At sa gitna ng lahat ay ang kapatid ko. Kalmado, confident. Parang nanalo na siya. Lahat ay nagsasalita. Lahat ay nagre-react. Lahat ay pumipili ng panig maliban sa akin. Wala akong nasabi, kahit isa. At dahan-dahang napansin ng mga tao. Nagbago ang mga bulong. Bakit siya tahimik lang? Bakit wala siyang sinasabi? Tumingin sa akin ulit ang kapatid ko. May maliit na ngiti sa mukha. Sabihin mo ang isang bagay. Sabi niya, nang mahina, naging tahimik muli ang kwarto. Lahat ng mata sa akin, hinihintay akong umiyak, masira, kanselahin ang lahat.
Huminga ako ng dahan-dahan, tiningnan siya pagkatapos ang lahat, at sa wakas ay nagsalita ako. Bago kayo magdesisyon ng kahit ano, sabi ko ng kalmado, may isang bagay kayong dapat makita, isang paghinto. Kumalat ang pagkalito sa kwarto. Bahagyang nawala ang ngiti ng kapatid ko. Dahan-dahan akong lumingon patungo sa mga bisita at humakbang pasulong dahil ito patuloy ko ng mahina ay hindi ang buong kwento, naging tahimik muli ang kwarto. Lahat ng mata nakatutok sa akin. At iyon ang sandali. Nang kunin ko ang remote, naging tahimik ang buong hall. Walang bulong, walang galaw, mga mata lang na nanonood sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang remote. Matatag ang mga kamay ko. Hindi nanginginig, hindi nerbiyos dahil ang sandaling ito ay naisip ko na. Sa isip ko, tiningnan ko ang kapatid ko. Sa unang pagkakataon, nawala ng kaunti ang kanyang confidence. Pagkatapos ay lumingon ako sa lahat. Nakita niyo ang ebidensya niya, sabi ko ng kalmado. Mga larawan, mensahe. Huminto ako, pero isang tanong lang ang hindi niyo tinanong. Tahimik ang kwarto. Saan galing ang mga iyon? Nagpalitan ng tingin ang mga tao. Kumalat ang pagkalito. Mabilis na lumapit ang kapatid ko. Huwag mong subukang baluktutin ito, sabi niya ng matalas. Pero hindi ko siya tiningnan. Sa halip, pinindot ko ang play. Nagliwanag ang screen sa likod namin. Sa simula, normal na video lang. Isang kwarto, tahimik na lugar. Pagkatapos ay lumabas siya. Ang kapatid ko, gasp ng kwarto. Nakastand siya sa loob ng isang cafe. Nerbiyos, hindi mapakali. At pagkatapos ay pumasok siya. Ang mapapangasawa ko, malinaw ang tunog ng video. Lumapit ang lahat, sa wakas dumating ka na. Sabi ng kapatid ko sa video, mas malambing, iba ang boses. Mukhang nalilito ang mapapangasawa ko sa video. Sinabi mo importante ito. Sagot niya, ngumiti siya, pagkatapos humakbang palapit. Sasabihin ko ng malinaw, sabi niya. Isang paghinto. Gusto kita. Naging tahimik na tahimik ang hall. Sa screen, patuloy siya. Hindi, mahal kita. Gasp sa kwarto. Natigilan ang kapatid ko sa harap ko. Namutla ang mukha niya. Iwan mo siya. Sabi ng version niya sa video. Pakasalan mo ako sa halip. Kumalat ang shock sa bawat mukha. Magkakaroon tayo ng mas magandang buhay, patuloy niya. Mas mabuti kaysa dito. Humakbang paatras ang mapapangasawa ko sa video. Hindi, sabi niya ng malinaw. Umalingaw-ngaw ang salita. Hindi ako interesado sa iyo. Huminga ang kwarto. Mahal ko siya. Dagdag niya. Tahimikan. Mabigat. Hindi maiiwasan. Hindi na ngumiti ang kapatid ko sa video. Nagbago ang ekspresyon niya. Malamig. Kung hindi kita makukuha, sabi niya ng dahan-dahan. Kung gayon walang makakakuha sa iyo. Nag-cut ang video. Madilim na screen. Tahimikan sa hall. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumingon ang lahat ng mata sa kanya. Sa kapatid ko, nanginginig ang mga labi niya. Ito! Peke ito! Bulong niya. Pero walang lakas ang boses niya. Walang naniwala sa kanya. Hindi na. Nanggan. 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 Humakbang pasulong ako. Kalmado. Matatag. Sinabi niya sa akin ang lahat, sabi ko ng mahina. Alam ko na bago ang kasal na ito. Muling nag-shock ang kwarto. Alam ko ang pag-propose niya. Alam ko ang plano niya. Tiningnan ko siya ng diretso. At alam ko na ito mismo ang gagawin mo. Humakbang paatras siya. Hindi. Nagsisinungaling ka. Pero patuloy ako. Gumawa ka ng peke na mensahe. Inedit ang mga larawan para sirain siya. Hindi tumaas ang boses ko. Hindi kailangan. Mas malakas na ang katotohanan kaysa sa kahit ano. Lumapit ang nanay ko. Puno ng galit at sakit ang mukha niya at walang babala. Sapak, umalingaw-ngaw ang tunog sa hall. Natumba ng kaunti ang kapatid ko.
Paano mo nagawa ito? Sigaw ng nanay ko. Tumulo ang luha sa mukha niya. Sinubukan mong sirain ang buhay ng sarili mong kapatid. Lumapit naman ang tatay ko. Malamig at disappointed ang ekspresyon. Walang lugar para sa kasinungalingan sa bahay na ito, sabi niya ng matatag. Umalis ka! Mas malakas ang salitang iyon kaysa sa kahit ano. Nanginginig. Nasira ang kapatid ko. Pero walang lumapit para tulungan siya dahil alam na ng lahat ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumingon at umalis ng mag-isa. Nanatiling tahimik ang hall sa ilang segundo. Pagkatapos ay lumingon muli ang lahat ng mata sa akin. Sa amin, tiningnan ko ang mapapangasawa ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang takot, walang duda, katotohanan lang. Humakbang ako palapit sa kanya, pagkatapos isa pa, at mahinahong sinabi, "Ngayon, magpatuloy ba tayo?" Lumitaw ang maliit na ngiti sa mukha niya. Mukhang hindi sigurado ang pari, pero tumango ang tatay ko. "Magpatuloy," sabi niya. Nagpatuloy ang seremonya ngayon, walang kasinungalingan, walang duda, katotohanan lang. At nang matapos na, nang opisyal na kaming mag-asawa, huminga ako ng malalim. Hindi dahil sa ginhawa, kundi sa kalinawan. Dahil sa araw na iyon, hindi lang ako nagpakasal, nakita ko ang katotohanan. Nawala ang isang taong akala ko ay pamilya, pero pinanatili ko ang mas mahalaga. Tiwala, pag-ibig, at ang tamang tao sa tabi ko. At iyon ay sapat na.